Magandang araw ulit po. Bali, may isi-share po ako sa inyo regarding po sa mga nag-i-spiritual. Ngayon, ito po ay advice na mula po sa Panginoon. Para po ito sana sa akin, pero isi-share ko po sa lahat kasi baka ho meron kayong matututunan or baka tama ako or baka mali din po ako. Pero pag sinabi kasi niya, yun po kasi ang totoo. Okay? Sabi niya kasi sa akin, sa mga nagbabalak na gumagawa ng grupo, hindi ho lahat ay aprobado. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ay aprobado kasi merong requirements na kailangan. Unang, kailangan yung 3 tao na may basbas po mula sa kanya. Tandaan nyo po yan, hindi po lahat kasi nababasbasan. At saka yung 3 tao na yan, siya rin ang mag-iipon yan. Siya yung mag-unite sa 3 tao na yan dahil siya ang mangangalaga dyan, siya ang magbibigay ng mga information, at saka siya din ang magpo-provide ng lahat ng kailangan nila. Okay? Pangatlo po, yung mga taong yun, hindi ho yun ordinary, hindi sila basta-bastang tao. Actually, meron something sa kanila na hindi ko pwedeng sabihin kasi para ho din po ito sa para sa evolution nila. Hindi ko pwedeng sabihin ngayon, baka mamaya sabihin nila, ganito pala. Basta something may special sa kanila na matutuklasan din nila balang araw kung bakit ganun. Kaya po 3 yun, may reason po ang Panginoon doon. May malalim siya na dahilan doon. May binigay sa akin konti na nalalaman ng binigay sa aking information, pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanila. Pero basta yun po, yung 3 tao na yun ay basbasado ng Panginoon. At saka marami ko kasing mga tao ngayon na nagkaroon po sila ng access po sa lihim na karunungan ng Diyos. Okay? Feeling nila na ito yung gusto ng Panginoon para sa kanila. Ito yung gusto ito yung nais ng Panginoon na gawin ninyo. Ito po ang pakatandaan natin, hanggat wala po utos sa atin ang Panginoon na gawin natin, wag ho tayo magde-decide based po sa isip natin. Tandaan nyo po, ang pangalan ng Panginoon ay napakahalaga, napakabanal po. Wag po natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun po ang nais ng siguro na iparating ng Panginoon. Kasi marami hong maliligaw sa totoo lang kung akala nyo po na nagdadasal kayo sa Panginoon, nagagamit nyo yung pangalan niya sa panggagamot, nagagamit nyo yung pangalan niya sa paggagawa ng mga ibang bagay na paghihimala, pero yung pag-uugali kasi natin ang pinaka-importante. Ngayon, pag nakitaan ka na niya ng dapat na makita niya, saka siya magbibigay sa iyo ng instruction. Ganun ang Panginoon. Hindi niya siya nagbe-base sa ginagawa mo. Nagbe-base po siya kung anong nasa damdamin at puso mo. Kasi ang tao, dahil sa emotion natin, parati talaga yan ang nagdadala sa atin sa ating pagkaligaw, lalayo po sa Panginoon. Ngayon, dahil nasasaktan tayo minsan, nakakagawa tayo, nagagamit natin yung pangalan ng Panginoon, nagdadasal tayo na ikakasakit ng ating kapwa. Mali ho yun. Tandaan nyo, ang Panginoon, nakikita niya po ang lahat. Kahit hindi mo idalangin na gawin niya para sa iyo yan, siya mismo ang gagawa. Kaya kung kayo man po ay nangangarap na serbisyo sa Panginoon, ipakita nyo po muna sa Kanya na worth it po kayo. Tapos sa Kanya po kayo bibigyan ng job order na gagawin ninyo. May kanya-kanya pong job order ang bawat isa. Hindi po pare-parehas sa totoo lang. Kahit sa mensahe, hindi rin po pare-parehas ang marireceive natin. Basta ang importante, sumasa Diyos po. Parehas ng lahat ng mabuti, tandaan natin. Lahat ng mabuti ay sumasa Diyos yan. Ngayon, kung kayo ay naliligaw, feeling nyo po na hindi tama yung grupo na napuntahan nyo,
na maraming mga nagbabatuhan ng mga kapangyarihan, mag-isip po muna kayo. Hindi ho pagalingan ng kapangyarihan na nandito tayo sa lupa. Ang purpose natin ay makatulong sa kapwa. At saka, gumabay po sa mga taong naliligaw. Hindi ho para magsasabi na meron akong ganitong kapangyarihan, ibinigay ng Panginoon. Lahat po yan ay pahiram lamang. Magagamit nyo yan basta, kasi tandaan nyo ang pangalan ng Panginoon ay napakahalaga yan. Nakakabuhay at nakakamatay. Kaya ingatan po ninyo. Hindi ho yan ginagamit para sa joke-joke lang. Batuhin ko nga siya ng ganito, subukan ko yung powers. Mali ho yun. Magagalit ho sa inyong Panginoon. Magkaiba po ang pinapatong na parusa sa spiritualidad. Tandaan nyo, nasa Biblia yan nakalagay na huwag nyong hamakin ang espiritu. Ganon, tandaan nyo yun kasi napakahalaga yan. Mga banal na mga pangalan, nako, basta ito lang ang ma-advise ko po. Basta wala hong advice sa inyo na gawin ng mga bagay na yan, gumawa ng mga magtatag ng mga grupo. Unang-una, hindi kayo bibigyan ng proteksyon ng Panginoon. Tsaka lalayo ho kayo, maliligaw po kayo. Sa mga nanonood, kung para po sa inyo ito, nawa po ay magnilay-nilay po kayo. Tignan nyo muna po kung tama ba yung sitwasyon. Bago kung sakaling naliligaw po kayo. Maraming salamat po.